Bilang paghahanda nga sa Scooter King 2024 ay pumunta nga tayo dito sa May Aram Moto Shop. Bagong lipat nga lang sila dito along sa Baltasar, Pasig City. Walking distance lang sa bahay kaya dito tayo nagpapagawa. Etong NMAX version 2 nga ang gagamitin natin para sa parating na Scooter King 2024. 6 months pa nga lang to sa atin at may takbo na to ng 7,000 kilometers. At magpapalit nga tayo ng scooter belt Mitsubishi. Pwede rin pala to sa mga Aerox. Magpapalit na rin pala tayo ng spark plug at eto nga yung paborito natin ng Iridium IX. Magpapalit na rin tayo ng ating brake pad dahil alam naman natin natatakbo tayo ng uphill, downhill at mga twisties. Syempre mag-change oil na rin tayo gamit nga itong Repsol Oil 10W40 para swabe ang takbuhan natin. Dahil tiwala na nga tayo sa langis na ito dahil ito nga yung ginagamit natin sa araw-araw. At magpapalit na rin tayo ng ating gear oil. Repsol Qualifier ATW90 120ml. At sa paglinis naman ay gagamit nga tayo ng Aeropack. Safe on all engine components. Baka Aeropack yarn. At nabaklas na nga yung ating panggilid at eto nga ang itsura ng ating stock belt. Makikita nga natin dito na meron siyang tatak ng Yamaha pero meron siyang logo ng Mitsubishi. Eto yung itsura ng logo ng Mitsubishi oh. So ibig sabihin pala ang ginagamit ni Yamaha ay Mitsubishi din. Eto nga oh, pinagdikit ko pa sila at pinagtabi para makompare ko ang itsura nila. At talaga namang parehong pareho. Hindi naman ganun karumi yung ating panggilid kaya medyo konti lang yung nilinis natin dito. At eto nga makikita nyo rito yung all stock natin na CVT. Ganito nga ang itsura nila sa 7,000 kilometers na tinakbo ng ating NMAX. All stock panggilid muna yung gagamitin natin para dito sa Scooter King 2024 and then sa susunod subukan naman natin ulit yung mga aftermarket para mas maramdaman natin at ma-feel natin kung gaano nga ba ka-effective ang stock to aftermarket sa mga ganitong klaseng endurance. Mas maganda kasi talaga na matesting natin yung ating mga motorsiklo sa mga ganitong klaseng event para malaman natin kung kailangan pa ba natin mag-upgrade o okay na tayo sa stock. Ganito lang yung mga simpleng paghahanda natin pag may mga parating tayong mga endurance challenge. Ngayon naman bubuksan naman natin itong Mitsubishi scooter belt natin. Nakita nyo naman yung ating stock belt is gawang Mitsubishi din pero alam nyo ba na itong ating Mitsubishi belt is mas affordable pero same quality ng ating stock. After ngang malinis ng ating CVT ay eto na kinabit na nga natin dito para maisalpak na at malaman natin kung fitted ba talaga siya. So ito check natin. Uy saktong sakto parang sinukat. Ito na nga ang itsura niya. Ngayon naman ilak na natin siya para safety na at matesting na natin. Fit na fit, 'di ba? Kaya naman i-close na natin 'to dahil okay na tayo dito sa ating panggilid. Ngayon naman ay pumunta naman tayo sa ating change oil. Medyo maitim na nga yung ating langis kaya saktong-sakto magche-change oil na tayo. Ang gamit nga pala natin is etong Repsol Semi-Synthetic Lubricant with High Thermal Stability. Na siguradong sigurado ka parating sa protection, comfort at lifespan. At ang nakakatuwa pa nga dito sa bote ng Repsol oil ay meron siyang kasamang straw. Kaya hindi natin kailangan ng embudo dahil lahat ng langis natin ay pasok dito. Pag ayan natapon pa, ewan ko na lang sa'yo. Ngayon naman magpapalit naman tayo ng ating gear oil. Panoorin mo mabuti ang video na ito para alam mo kung saang tornilyo yung tatanggalin mo o yung bubuksan mo. Ang gamit nga natin dito ay Repsol Qualifier Transmission ATW90 na merong 120 ml. At pagkatapos mo ngang mailagay lahat, ay ilak mo itong mabuti. Ngayon naman, papalitan naman natin yung ating brake pad. At ang uunahin nga natin is yung nandito sa harapan. Madali lang din palang magtanggal ng brake pad kaya kahit nasa bahay ka lang ay kayang-kaya mo ito. Ito nga ang itsura ng ating brake pad sa harapan. Medyo makapal-kapal pa naman siya. At itong color blue naman, ito na yung ating OKM Racing. Mura lang to guys, nasa halagang 150 pesos meron ka ng bagong brake pad. Kaya pagdating sa mga ganitong maintenance ng iyong motorsiklo ay huwag kang magtitipid dahil napakalaking bagay nito para sa atin. Ito naman yung ating brake pad sa likod. Makikita nga natin dito na makapal pa siya. Halatang hindi pumapreno sa likod no? Puro harap na lang. Makapal pa nga ito kaya pwede ko pang magamit kaya itatago ko na lang muna. Akala ko kasi manipis na Kaya papalitan pa rin natin siya ng OKM Racing na brake pad. Yung color blue para parehas yung kulay nila sa harapan at sa may likuran. Ganito nga lang pala maglagay nito. Ilalagay mo siya rito sa may butas tapos ipapantay mo lang siya doon para sumakto and then ipupush mo lang siya papasok sa may loob. And then yung kabilang side naman lalagay mo rin sa may butas tapos ipapantay mo lang din dito. Katapos ilalagay mo na siya doon sa disc brake. So ganun lang siyang kadaling gamitin at gawin kaya naman di ka mahihirapan. Ngayon naman magpapalit naman tayo
tayo ng spark plug. Kung ikaw ay naka-NMAX, dito nga nakalagay yan sa may bandang right side. Pagkatapos i-open mo tong side na to, yung tinatawag nilang espada. Tatanggalin mo nga yung mga lock sa ilalim para mahugot mo yung footboard. At kapag nahugot mo na nga yung footboard, makikita mo na nga dito yung spark plug. Ayun o, ayun siya o, diba? Diyan nga siya nakalagay. Tapos ito naman yung sinasalpak doon sa ating spark plug. Ano nga bang tawag dito? At kapag hinugot nga natin yung stock nating spark plug, ito nga ang itsura niya. Makikita nga natin dito na may nakalagay siya na NGK. So ito nga yung pinaka-standard nila. Pansinin niyo yung pinaka-tip nito, color brown. Ibig sabihin, maganda yung pagkakasunog niya. Ito naman yung spark plug na ipapalit natin, NGK Iridium IX. Mapapansin nga natin sa tip nito is para siyang dulo ng ballpen. Kaya mas maganda yung buga ng kuryente, unlike dito sa may standard na medyo malapad yung pinaka-tip niya. Pero okay pa rin naman to, kaya huwag kang mag-alala. Nasubukan ko na nga itong NGK Iridium IX sa aking Airblade 150 na ginagamit ko sa aking daily rides, pati na rin sa mga long rides. At base nga sa experience ko ay mas mabilis na nag-start yung aking motorsiklo, kaya naman nakakatipid tayo sa gasolina. Kaya sulit talaga pagdating sa performance. Ilan lang to sa mga simpleng paghahanda natin para dito sa Scooter King 2024. Ikaw, anong mga paghahanda ang ginagawa mo kapag ikaw ay may endurance or di kaya mga long rides? I-comment mo naman dito para magkaroon pa tayo ng mga ideas. So paano mga true friend, ride safe and God bless.